Ka-Express, isang napakalaking lindol ang yumanig sa world of tennis ngayong linggo at ramdam ito ng buong Asian continent. Habang ang lahat ay nakaabang sa pagsisimula ng Australian Open 2026, ang tinaguriang Grand Slam of Asia Pacific, isang balitang walang gustong marinig ang biglang sumabog. Official nang nag-withdraw si Zheng Qinwen, ang Chinese superstar at dating Australian Open finalist, matapos kumpirmahin ng kanyang kampo na hindi pa handa ang kanyang siko para sa matinding bakbakan sa Melbourne. Isang malungkot na balita para sa China, pero sa gitna ng kawalan, isang bagong pangalan ang biglang umangat at pumuno sa vacuum ng Asian pride. Walang iba kundi ang ating sariling Alex Ayala. Sa pagkawala ni Zheng, hindi lang basta nawala ng contender ang Asia, nawalan ito ng simbolo. At sa tennis, kapag may nawalang mukha sa kontinente, laging may lalabas na bago. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ay Pinoy. Sa pag-akyat ni Alex sa world number 49, siya na ngayon ang pinakamataas na rank active Asian player na papasok sa Australian Open 2026 na may tunay na momentum. Hindi ito basta ranking stat lang, isa itong malinaw na pagbabago ng guard sa Asian tennis. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan na ng mundo na ang Asia sa tennis ay umiikot sa China at Japan, mula kay Lina hanggang kay Naomi Osaka at kamakailan kay Zheng Qinwen. Doon na pupunta ang spotlight. Pero ngayong 2026, tahimik pero matatag na lumilipat ang ilaw patungo sa Pilipinas. Hindi dahil sa marketing lang, kundi dahil sa resulta. Si Alex ay galing sa isang historic semifinal run sa Auckland. May sunod-sunod na panalo laban sa mga dating world beaters at pumapasok sa Melbourne na nasa pinakamakandang kondisyon ng kanyang batang karera. At ang mas nakakagulat, habang ang ibang Asian stars ay humaharap sa injury, inconsistency o burnout, si Alex ay eksaktong kabaligtaran. Fresh, gutom, walang takot, at sa pagkawala ni Zheng, biglang napunta kay Alex ang responsibilidad na dalhin ang bandera ng buong Asia at base sa kanyang trajectory, hindi ito pabigat, ito ay gasolina. Dahil dito, nag-iba rin ang tono ng international media. Kung dati ay tinatawag si Alex bilang promising Pinay, ngayon ay tawag sa kanya ay dark horse, dangerous unseeded, at player to avoid. Sa isang iglap, ang world number 49 ay naging sentro ng diskusyon sa Melbourne. Hindi na lang siya representasyon ng Pilipinas, siya na ang mukha ng Asian resilience sa isang Grand Slam na itinuturing na pinakamalapit sa puso ng mga Asian fans. At may dahilan kung bakit ang Australian Open ay tinatawag na home Grand Slam ng Asia sa time zone at sa dami ng Asian community sa Australia. Ito ang torneo kung saan palaging ramdam ang presensya ng Asia. Ngayong wala si Zheng, malinaw kung saan ibubuhos ng libo-libong Asian fans ang kanilang suporta at sa Melbourne, walang mas malakas na Asian presence kesa Pinoy crowd. At sa puntong ito, hindi na rin may kakaila ang statistical at situational advantage ni Alex dahil nasa top 50 na siya, diretso na ang kanyang entry sa main draw. Walang qualifiers, walang extra rounds, walang unnecessary fatigue. Papasok siya sa Australian Open na physically fresh, mentally confident at emotionally buoyed ng momentum na bahira sa isang 20-year-old player. Samantalang ang iba ay pagod sa kakahabol ng puntos, si Alex ay malayang lalaban. Kung ikukumpara ang sitwasyon nila ni Zheng, malinaw ang contrast. Habang si Zheng ay napipilitang umatras dahil sa elbow injury matapos ang mabigat na 2025 season, si Alex ay parang kakasimula pa lang ng kanyang peak. Ang kanyang laro ay nakabatay, hindi lang sa power kundi sa tibay. At sa Australian Open kung saan ang init ay kayang sumira ng katawan at isip, ang endurance ang sandata. At dito papasok ang isang underrated factor, klima. Ang Melbourne heat ay kilalang brutal, madalas umaabot sa halos 40 degrees Celsius. Para sa maraming European at American players, ito ay kalaban. Pero para kay Alex na lumaki sa tropical na Pilipinas at nagsanay sa Spain, ang init ay hindi kaaway, ito ay kakampi. At sa ganitong kondisyon, lumalabas ang kanyang superior conditioning at recovery. Hindi rin dapat maliitin ang tactical side ng kanyang laro. Bilang left-hander na may heavy topspin forehand, si Alex ay bihirang matchup sa WTA. Sa mabilis na hard courts ng Melbourne, ang kanyang cross-court forehand ay nagbubukas ng court at lumilikha ng chaos sa mga right-handed opponents.
Ito ang parehong armas na ginagamit niya para patumbahin sina Joanna Vicage at Magda Linette. At sa men draw, ang ganitong klaseng variety is a nightmare. At isa pang mahalagang aspeto ay ang kawalan ng pressure dahil debut niya bilang top 50 player, wala siyang points na kailangang ipagtanggol, walang ranking anxiety, walang must-win mentality, siya ay papasok sa bawat match na may isang mindset, attack, learn, and conquer. Samantalang ang mga makakaharap niya, lalo na ang mga seeded player, ay may takot na manalo sa isang Asian star na wala nang dapat patunayan. At dahil dito, maraming top seeded ang tahimik na umaasang hindi sila mabunot kay Alex Ayala sa unang round. Sa tennis, may mga players na gusto mong makaharap at may mga players na ayaw mo kahit anong mangyari. At si Alex ay mabilis na napapasok sa ikalawang kategorya, isang unseeded top 50 player na may home continent support ay eksaktong recipe ng upset. At hindi ito haka-haka, mismong ang Australian Open organizers ay malinaw na tinutulak si Alex bilang isa sa mga bagong mukha ng torneo mula sa sponsorship campaigns hanggang sa promotional materials, naroon ang kanyang imahe. Hindi ito charity, ito ay negosyo. Alam ng Australian Open na si Alex ay may kakayahang magdala ng crowd, views at emosyon, lalo na sa pagkawala ni Zheng. At ngayong January 18, kapag official nang magsisimula ang main draw, hindi lang Pilipinas ang tutok sa Melbourne Park, mula Tokyo hanggang Jakarta, mula Bangkok hanggang Singapore, maraming Asian fans ang naghahanap ng bagong representasyon at sa pagkakataong ito, ang sagot ay isang Pinay. So ang tanong ngayon ay hindi kung handa na ba si Alex, ang tanong ay handa na ba ang mundo sa kanya? Dahil sa pagkawalan ng dating reyna ng China, isang bagong pangalan ang tahimik pero matatag na umuupo sa trono ng Asian tennis. At sa Australian Open 2026, malinaw ang mensahe, may bagong mukha, may bagong lakas, at ang bandera nito ay pula, asul at puti. Ang Grand Slam of Asia ay may bagong reyna, at ang pangalan niya ay Alex Ayala. Well, sa kabuuan, ang pag-usbong ni Alex sa Melbourne ay hindi na may tuturing na simpleng good run o pansamantalang momentum. Ito ay malinaw na patunay na ang kanyang presensya sa international tennis ay legitimate at pangmatagalan. Mula sa Koyong Classic hanggang sa malawak na exposure, bago ang Australian Open, unti-unti nang nagbabago ang tingin ng mundo kay Alex. Mula sa promising junior, patungo sa isang seryosong pangalan sa WTA Tour. Sa bawat laban, bawat camera shot at bawat spotlight na napupunta kay Alex, ito ay magsisilbing simbolo ng mas malaking kwento. Ang pagdating ng isang Pinay na handang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo, hindi na lang siya kinikilala dahil sa potensyal, kundi dahil sa resulta, disiplina at tapang na ipinapakita niya sa laban ng mga veterana sa tour. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.